This is BaseBoys.ph. Welcome sa ating motor review. At ito na nga, nilaunch na sa Vietnam ngayong December of 2025 ang bagong Honda ADV 160 Road Sync. Ang tanong, kailan kaya ito darating sa Pilipinas? At sa nilabas na pictures at video ng Honda, may mga in-update lang sila na kulay, design ng kaha at additional features. Pag-usapan muna natin yung posibleng maging SRP ng bagong ADV 160 Road Sync dito sa Pilipinas. Yung existing na ADV 160 natin ngayon dito sa Pilipinas ay nasa 166,900 at ang SRP ng ADV 160 Road Sync sa Vietnam ay nasa 102 million Vietnamese dong or equivalent to 228,884.52. Pero syempre hindi pa yan yung final na SRP ni Honda 160 Road Sync. Makikita din dito na meron siyang tatlong variant. ADV 160 CBS variant na may 211,107.39 pesos, ADV 160 ABS variant na may 220,090.68. Hindi natin alam kung alin dyan sa tatlo ang mailo-launch dito sa Pilipinas. Baka ADV 160 standard ang magiging available sa market pero hintayin na lang natin kung ano yung lalabas ngayon 2026. Based sa mga available na kulay ni Honda ADV 160 Vietnam, meron itong matte pearl crater white, matte solar red metallic, matte gunpowder black metallic, SUV brown, and tough matte green. With regards sa design, same pa rin naman yung design ng headlight at taillight. Lahat LED. May konting facelift sa side fairings na nagmukhang stealth design. Same pa rin ang design ng windscreen, adjustable pa rin. Sa bandang cockpit nito, makikita na same pa rin naman ang design ng panel gauge. 5-inch TFT display. Advanced na ang mga infographics nito. Meron itong on-screen navigation, Honda Road Sync na pwede i-access sa smartphone natin. Naka-naked handlebar pa rin siya. Same with version 1 and 2. Hand switches nito, bagong layout, mas pina-advance na at andito na rin yung menu button for easy access. May single storage packet at may USB charging port para sa ating mga gadgets. Same pa rin naman yung makina niya, 156.9cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled and fuel injected. Meron itong 15.8 horsepower and 14.7 Nm of torque. Bore and stroke of 60mm by 55.5mm which is short stroke. Compression ratio po nito is 12.0:1. Disc brake sa harap at likod. Gulong sa harap 110/80/14 at sa likod naman ay 130/70/13 with dual tubeless tires. Gas tank mo nito nasa 8.1 liters at may fuel consumption of approximately 45 km per liter. Meron itong compartment na nasa 30 liters kaya marami ka pa ring mailalagay na gamit. Seat height naman ito ay user-friendly, nasa 780mm. Design pa rin siya sa isang adventure scooter. At hindi ganun kabigat, nasa 134 kg lang. Suspension sa harap, naka-telescopic fork suspension at sa likod naman, same pa rin with previous model. Naka-dual coil suspension mid-sub tank. Para sa mga features, naka-long travel suspension, meron itong emergency stop signal, may traction control, may single ABS, on-screen navigation, meron itong road sync para pwede itong i-connect with your smartphone tulad sa PCX 160 Road Sync. Para sa ating overview, kung ikaw ay baguhan pa lang sa pagmumotor ng scooter at ito ang napili mo, sobrang sulit na ito para sa iyo dahil advanced na rin po ang mga specs and features nito. Pero kung ikaw ay nakailang motor na rin at familiar ka na rin sa ADV 160, masasabi mo na rin na konti lang naman ang nabago. Pero kahit ganun ang mga reaksyon natin dito sa bagong Honda ADV 160 Road Sync, isa pa rin ito sa mga reliable na adventure scooter sa market ng Pilipinas. Safety ang priority ni Honda para sa kanilang mga Honda riders and enthusiasts. Safety over design. Waiting na lang tayo sa final launch kung kailan darating dito sa Pilipinas. I-update namin po kayo once available na po siya. Para sa mga updates ng ating motor review, please follow us on our Facebook page, Facebook Reels, YouTube Shorts, and YouTube channel, BaseBoys.ph. Please like and share ang ating mga motor reviews para mabigyan natin ng detalyado at kumpletong information ang ating mga moto viewers para makapili sila ng kanilang dream bike. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Ride safe, Rat Nation!